Ay, magandang gabi po. Ngayon ay alas 9:30 o alas 9:35. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isa sa pinakamahalaga rin na issue, yung tungkol po kay Saldico. Kilala siguro ng bayan kung sino si Saldico. So bago ko sabihin kung ano yung pag-usapan natin kay Saldico, si Saldico po ay inaakusahan ng marami ng mga sektor ng bayan na siya po yung utak ng pagsisingit ng lahat ng mga pundo para sa flood control o para sa baha, para sa pagsasawata sa baha. Ang mga flood control na proyekto nito po ay ito yung paglalagay ng simento sa pampang ng mga ilog. Maaring ito ay direktang pagharang sa pamamagitan ng tinatawag na sheet files o di kaya parang ginawang pampang na revetment na slanting at sementohan siya. At yung iba pa, hindi lang simpleng revetment o dike, kundi may sa itaas ng bawat dike ay may tinatawag na esplanade or esplanade. How do you pronounce it? Yung esplanade parang pasyalan sa kabag-kabilang pampang ng ilog. So yun ang mga disenyo na ginagawa nila. So sa dahil kay Saldico napakarami, siniwalat po ni Toby Tiangco, Congressman Toby Tiangco, na kumbaga hindi mo rin matatawaran si Congressman Toby Tiangco na basta-basta lamang nagsasalita na walang basihan. Kasi may hawak na siyang record, nakabase sa record. At besides, matapang din si Toby Tiangco magsalita sapagkat po yung asawa niya ay pamilya Romualdez din. Kumbaga dikit din siya sa Romualdez. Pero lumalabas na kinukontra niya rin yung parang pinsan ng kanyang asawa na si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez po ang boss ni Saldico. At si Martin Romualdez ang nagbibigay protection kay Saldico para gumalaw si Saldico para ilagay ang mga gusto nilang proyekto na kung ano-ano man para sa kanilang sarili, para sa kanilang mga kakampi. So, yan po ang nangyayari. So, ngayon, kapag pinag-usapan natin po yun, ay dadarating sa ating isipan ang mga katakot-takot at walang kwenta o nakakarumal-dumal na mga tinatawag na flood control corruption. Bakit na corruption? Sapagkat po, unang klase dyan, maraming pinatayong mga revetment o yung mga harang direkta, parang retaining wall na tinataniman ng mga bakal na tinatawag sheet files ay natumba. At ang rason doon, nakita sa mga investigasyon, sa paunang investigasyon na ginagawa ng iba-ibang mga sektor, kasama na po si Congressman Leandro Legarda Leveste, na sa kanilang ilog doon sa Batangas, 1st District, ay lumalabas po na imbis na 12 meters ang lalim ng mga sheet files na itatasok doon sa lupa, ay ano lamang lumalabas ng mga 9 meters, yung iba 5 meters. So, pag dumating ang mga tubig na baha at dahil sa lakas po ng agos ng tubig, ito po yung agos na yan kahit hindi mo makita. Kahit titingnan mo na sa itaas ng mga ilog, kita mo agos. Pero sa ilalim ng mga agos, malakas yung lakas ng tubig na dumadaloy. Kaya kakainin yung mga lupa sa ilalim hanggat sa ang mga lalim na 5 meters ay kayang bubunutin ng tubig. At yun, matutumba na ngayon ang mga nilagay nila na mga pinatayo nila ng mga bakal kung hindi sinunod yung disenyo. Kasi sa disenyo ay 12 meters po ang lalim na dapat ipapasok yung mga sheet files kung tawagin. Isa yan sa mga nabisto. Pangalawa sa na nabisto, which is marami sa
Nauhan, marami sa Bawang, La Union, marami din sa iba, ay yung kakainin ngayon ng tubig sa ilalim at tutuklapin ngayon yung mga semento na nilagay sa gilid ng pampang ng magkabilang pampang ng ilog. At yan po ay nangyari sa Nauhan, Oriental Mindoro, tsaka iba pang ilog ng Oriental Mindoro. Nangyari rin po yan sa Occidental Mindoro na kung saan yung kanyang pakay ay sana itong mga dam na ito o dike o diki ay kaharangan ang tubig na dumaloy papunta sa mga palayan. Yang nangyari, nawasak, hindi pumasok ang mga tubig papunta sa palayan at sa tingin ko ay 1 bilyon ang dinulot na sira patungkol sa ating mga palayan at iba pong mga produktong pang-agrikultura natin. Yan ang pangalawang uri na nangyari sa flood control projects natin. Ang pangatlong uri na matindi, yung iba na mga substandard na ginawa na kahit hindi natuklap, makikita mo na nag-crack o yung mga bahagi ay nag-collapse. Yun ang mga pangatlong uri ng mga flood control projects. Alinman sa tatlong uri na binabanggit ko, ang lahat dyan ay nagpapakita lamang na yung mga pera na inilaan ng ating pundo ay totoo yung sinasabi ng mga eksperto na ngayon dun sa mga corruption na 40% lamang or di kaya hanggang umabot pa 30% lamang ng budget ang ginamit. Kaya yung mga kontraktor na pumapayag na magbibigay ng pundo sa mga politiko sa opisyal ng DPWH ay napipilitan silang gagawing substandard ang proyekto. So, yan po ang mangyayari. So, akala natin dyan lang sa flood control magaling si Saldico. Naku, hindi lang pala kumbaga sinasabi, hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Ganun si Saldico. Ngayon, may iba pa ang matindi na ginawa ay pinakabastos sa lahat. Akalain mo, kapag palabasin nila na nagawa, hindi man lang nagawa kahit isang hindi man lang nagawa kagaya sa Wawa Builders doon sa Bulacan. Mga SIMS na project, SYMS sa Bulacan. At in fairness naman, kung magiging fair tayo sa lahat ng pangyayari, makikita natin doon lamang sa Bulacan ang pinakamarami na walang proyekto. Although sa aking investigasyon, hindi naman ka-accurate din, inaamin ko yung geotagging ng DPWH. May nakita rin ko sa Cebu, sa bayan ng Liloan, sa Cebu Province, ang nangyari naman doon ay gumawa sila ng ilog para makagawa ng flood control projects. Grabe. Congressman Jock Prasco, nangako ka, ikaw po ang nagsalita, na kung sino man ang makapagpakita ng irregularidad sa flood control dyan sa bayan mo sa Liloan, Cebu, ay bibigyan mo ng ₱250,000. Naipakita ko na po. Pinakita ko yung Google Earth chat, hindi ko na kailangan pumunta pa ron para kunan ng video ang ginawa niyong flood control project. Bismo pa makita mo na sa camera shoot ng Google, sa geotagging sa Google na camera shoot noong 2024 and 2025, ay yung walang ilog dati, gumawa kayo ng ilog, nilihis yung daluyan ng ilog, yung kabila, sinara ninyo. At dito nyo ginawa yung flood control projects. Bakit naman ganun? Sa pagsasagawa mo lang, hindi pa madagdag gastos. Gagawa ka na bagong ilog, gastos yon. Pagkatapos na gumastos ka gumawa ng bagong ilog, ay gagawa ka pa kayo ng mga dike, mga revetment. O ang revetment parang sunod sa hugis ng pampang ng ilog. Yan ang nangyari. So, isa pa ng mga, ano pa bang ibang mga, may isa pa na didiscover ng mga kabastusan ng mga corrupt dito. Mga congressmen din po at mga senador ay hindi masyado nakikita pero pakialamero talaga sa mga
corruption sa flood control ay yung mga congressmen. Bakit? Akalain mo ba yung mga project na 2022 pa dapat ginawa, inulit ngayon hanggang ngayon 2026 na bisto pa. Ilang taon, pinabalik-balik din yung proyekto. Tapos na, tapos ibalik-balik ninyo. Anong gusto niyan? Ibig sabihin po niyan ay kung ako tanongin nyo, para matabunan yung nakaraan na hindi ginawang project at ginawa ngayon, matatabunan kung inspeksyonin ulit, may nakita ka ng proyekto kung gagawin nyo sa ngayon. Yan, grabe. Diyan, grabe ang ating mga flood control projects na pinangunguluhan yan ni Saldico mula 2022 hanggang 2025 na budget ay siya gumalaw. Kaya tinanggal siya eh. Pero sa ngayon, lumalabas nga, aside from that, na lumabas din sa Formally Senate Investigation Report na si Saldico ay nakisali din, nag-supply din ng protective equipment, yung mga sinusuot na mga lumalaban sa COVID na parang astronaut ka. PPE kung tawagin. Kumontrata din siya, mga 2 bilyon din dyan. O, ngayon, ibig sabihin, ang pagkasipsip niya, ginamit niya para makipagsipsip siya sa mga Duterte. Nakakuha siya ng proyekto na gano'n. Maliban pa niya, marami din siyang proyekto sa pang-infrastruktura sa panahon ni Duterte. Actually, hindi lang sa panahon ni Duterte, panahon pa ni Gloria Macapagal. Arroyo nakatira na siya kagaya kay Diskaya. Pero si Diskaya, mas matindi pa si Saldico kay Diskaya. Tapos, ang nangyari, hindi lang kay Duterte, hindi lang yung mga tulay o mga proyekto na nagawa nila sa infrastruktura, kundi nakakuha nga siya, sabi ko, sa PPE, sa COVID, at may 2 billion din siya na kontrata na mga substandard pa na pinrovide na supply na computer, laptop. Matindi talaga to si. Ngayon, nalaman lang natin, meron din pala siya sa isda, pag-import ng isda. Akala mo, ilang truck lang ilang container ng isda ang gusto niya import. At ayon nito kay Secretary of Agriculture, si Francisco Tio Laurel, na barkada ni Bongbong na nilagay niya secretary sa Agriculture, ay binira ng gusto si Saldico. Ibig ba sabihin nito, pag binira ay mayroon ng bendisyon o blessing mula kay Bongbong na bitawan na nila si Saldico despite the fact na maraming binigay si Saldico na diskarte? O ito, papakinggan natin yung investigasyon ng House of Representatives patungkol sa mga isda natin. O ano ba yung mga pagbibigay ng pribilehiyo sa mga importer ng isda. O ito, pakinggan natin si Francisco Tio Laurel. Taas ang sinabi niya kay Terry Ridon, isa rin ito, bata ni Saldico, si Terry Ridon, kasi Bicol sa Rusya, pero Bukol sa Ron tawag ko dyan. Kasi niluloko niyo lang tao. Tapos kabats pala niya si Engineer Bryce Patrick Hernandez na corrupt na opisyal sa Bulacan 1st District Engineering Office. O yun, tingnan natin ito yung sinabi ni Francisco Tio Laurel. So they were allowing unload. Bago ko pumasok, they were allowing. Yan ang tema ng kanyang kwento, bago siya pumasok o sa panahon ni Duterte, pinapayagan daw itong grupo ni Saldi ay na tika mo na, bakit ganito, bakit hindi ma-load? Video unavailable. Bakit unavailable? Ibig sabihin ba, okay, naging unavailable ng video. Ibig sabihin po nito ay talaga palang may diskarte si tingnan natin sa video. Hanapin ko muna kasi kita nyo na, naumpisa na. Ba't nawala? Ano bang klase ito? Bakit ito nawala?
Anyway, ito. Ulitin natin. Bakit kayo hindi na piniplay ito? Ito. So bago siya pumasok bilang Secretary ng Agriculture, ay kumakana na ng gusto sindikato ni Saldico sa pag-import ng isda. So ganun ang ibig niya sabihin. O ito po. I-out natin yan. O ito. So hopefully, ito na yon. Pakita ko lang ebidensya. Bago ko pumasok, they were allowing unloading in private ports na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang Ganon. Tatango-tango ng ulo. Ito si Tiriri doon na bata rin eh. Bicolano rin kasi ito si Tiriri doon eh. Bata rin siya na Bicolano na si Saldico. Gaganon siya. Tingnan natin kung paano gagawin mo. congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Saldico. During the time of President Duterte. Pinangalanan si Saldico. Paano ngayon yan? At Tiriri doon, kababayan mo pa pala ang kumakana sa isda. I would have to say na marami doon sa listahan kaya hindi sila naman na botas na overcome ng iba dahil marami ako nakitang problema sa mga landed reports ng that administrations before nung panahon na yon. Just give you an example. Ang ina-allow lang namin ngayon is lahat ng in-unload na actual figure na in-unload sa PFDA, fishery ports. Nung previous bago ako pumasok, they were allowing unloading in private ports. Ibig sabihin, ano bang pagkakaiba na pinapayagan noon, panahon ni Duterte, sa kay Saldico, pinapayagan siya na mag-import ng isda, pero doon ihuhulog sa mga pribadong mga fishing ports. Pero sa ngayon, at bakit doon nila sa nabotas? Kung ako tanungin mo, ay ang sagot ko magbabase po sa konteksto na si Tio Laurel ay presidente po siya ng isang pinakamalaking peace company sa Pilipinas, yung Frabel. So, yan pinaka-grupo nila dyan. So, ibig sabihin, may competition pala sila sa gitna ni Frabel at saka ni Saldico. So, patuloy na yung pakinggan si Francisco Tio Laurel. Na kung sino lang maglista-lista. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan. Sa totoo lang, nung panahon before my time. Maraming kalokohan si Saldico, ha? Oh. Time sa importation ng isda. And ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan. Bakit hindi mo pinagbigyan? Kaaway mo na ba ngayon? Nakala ko kakampi ninyo si Saldico. Isda. At ang pangalan nun, Saldico. Yan. Alright. Hindi baka parang nilulo ni Tiriri doon na Bicolano ang kanyang laway niya. Narinig yung kababayan ng Saldico tinuturo. But very clear, no? Hindi mo kapagsalita, very clear. Okay. So pag-usapan ho natin, how many times have yung pong TPJ had actually... Bakit hindi ka makapagsalita? Ha? Ba't hindi ka mapagsalita sa pangalan ni Saldico, Congressman Tiriri doon? Ha? Bakit? Pinoprotektahan ka pala talaga? Pinoprotektahan niyo si Tambaloslo, si Romualdez, kasi oras na inatake mo si Saldico, parang tinira mo na rin si Romualdez. Been able to import, that they were the top importers? I don't have the figures, Mr. Chair, but palagi sila nasa top kasi they have the biggest, one of the biggest volumes. Nako, nasa top pala na importer ng isda ito si Saldico. Ay, paano ba ito? Kayo na lang lagi. Ikaw na nga sa flood control, ikaw pa sa computer, ikaw pa sa PPA para sa COVID, ikaw pa rin sa isda. Grabe. Alright.
Sige po, you mentioned Congressman Zaldico. So, do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the 3 companies he wanted me to give allocation. Tatlong kumpanya ang hinahawakan ni Zaldico. Style niya pala talaga sa flood control, marami din siyang kumpanya. Pagdating sa importation isda, marami din siyang kumpanya ginagamit. Kahit na may formula na kami. Hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya sa 3 nominated companies niya. At ang isang kumpanya doon, pangalan pa, ZC Victory Fishing Corporation. ZC Victory Corporation, yan ang kumpanya na dininominate ni Zaldico. Sa kanya rin yan, ZCC, Zaldi. Can you state all the other companies that you're mentioning? I don't remember as of the moment. Kasi patago ka pa, Ikatyo, Laurel, hindi pa nasabihin lahat. Biglaan itong mga natin. So ano po yung... lumalabas ito, may sarili kang agenda kasi ang Prabil Fishing na kumpanya sa iyo. So, kakompetensya niyo pala yung si Zaldico? Gusto niyo pong banggitin about that? Do you feel that there is a conflict of interest there? Hindi naman. Ang sinasabi ko lang, we were being forced at that time to give him 3,000 containers. 3,000 containers? Ang laki Pag 3,000 na container mo na isda ang laman, ilang tonelada kayo isda na ini-import ni Zaldico kada taon-taon? Of fish, which I did not agree. Well, very important that you mentioned being forced. No? What do you mean by being forced, actually? Well, pinipilit na kami mag-issue ng import permit while we already have a formula. No, which ito nga yung formula na... Anong formula mo para paboran lang yung Prabil? Lumabas, and it is very clear na fair to sa scientifically, the data speaks for itself. At kaya kong tindigan to. But you have did you actually issue it or no? Did you issue po the request? No. All right. No. Okay, thank you. Ay, nako. Zaldico. Paano ngayon yan? Ngayon, ibig sabihin nun, pagdating na sa flood control, ay parang sinasabi naman ni Bongbong Marcos, wala siyang sasantuhin, pero ang laban. Pakinggan natin ang anunsyo ni Marcos pagkatapos niya mabuo ang Independent Commission na mag-imbestiga sa flood control at pagkatapos niya maitalaga yung mga kasapi ng commission na si Babes Singson na Secretary of DPWH sa panahon ni Noynoy Aquino at saka yung isa yung CPA na Fajardo na kasapi dun sa SIP Gores and Vilayo na accounting firm at ang isa ginawa niyang advisor, special advisor, si Benji Magalong. Bakit advisor lang? Dapat part ng commission si Benji Magalong. Siguro dahil sa mayor siya, dahil may pwesto siya, hindi siya pwede na magiging member ng commission kung siya ay mayor at the same time. Kaya advisor na lang. So good point. Pagkatapos inappoint ni Ferdinand Marcos na chairman ng commission, independent commission, itong si dating Justice Andres B. Reyes Jr. na siya naging professor ng inyong lingkod sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si Justice Andres Reyes po ang professor ko sa criminal law procedure. Kaya magaling ipagdating sa criminal law yan si Justice Reyes. So, yan po. So, ngayon, pakinggan natin si Bongbong Marcos sa kanyang sinabi na wala siyang sasantuhin. Kunwari lang ba ito o salita? O kwentong pang-chismosa lang ito, ha, BBM? Sana mapatunayan mo ito. Pakinggan natin si BBM. Anomalous flood control projects. In a press conference on Monday, September 15, Marcos says the same cannot be said for the Senate and the House of Representatives, whose members have total been independence. It will be completely independent. Hmm. That's something that cannot be said if, for example, the Senate conducts, maraming nababanggit na senador. If the House conducts the investigation, marami ring nababanggit na congressman. Kaya sinasabi ng mga tao, bakit naman nag-iimbestiga sila but they're investigating themselves.
which is always a little So nga, pinapaliwanag ni Bongbong na kung hayaan natin Blue Ribbon mag-imbestiga, paano na lang yun? Kasi maraming senador na binabanggit na involved sa flood. Pag hinayaan natin yung infracom ng Kongreso na mag-imbestiga, marami ng mga congressmen na binabanggit na involved. So paano yan? Pero ang independent commission, sinasabi niya ay magbibigay ng gitna. Pero hindi natin alam, total independence nga ba? Pero mangyari, fact-finding na sila. Wala silang rekomendasyon kung anong gagawin. Kundi fact-finding lang. Kung fact-finding, i-recommend nila kung ano yung pangyayari. So, hoping na magkaroon po tayo ng magandang resulta rito. Sana naman, ay kahit papano, may lalabas na kung sino magnanakaw, kung sino pinakadikila sa magnanakaw, ay malalaman natin. So, let me just mag-shout out na ako sa ating mga kaibigan. Si Argo, grabe ito si Saldico. Si Argo, BA50 tamba yan. So, tingnan natin, kaya ba ni Bongbong Marcos sipain si Tambi, Tabaluslos? Hindi natin alam. Baxpo TV, nagagalit palakihin natin. Nagagalit at uubuhin si Ridon sa vlog. Oy, Ridon, ginagawa pagkabikulano mo. Huwag mo naman gamitin pagkabikulano mo para kasaldi ko. Kasi ang alam ko, magagaling mga Bicolano, kagaya kay, ang natandaan ko na mga Bicolano mga magagaling, si Raul Roco, the great Raul Roco. Si Jesse Robredo. Sana hindi naman ikaw magiging dapat you live up to the expectations of the people about the great Bicolanos. Kasama dyan si Leni Robredo. Sino pa? Huwag nyo sirain, huwag nyo sundin yung ibang Bicolano na kawatan, kagaya kay Saldico. Kawatan din yan yung dating gobernador niya sa Albay. Si Salsida. Yung alam ko, paminta rin yan, di ba? May kwento lang yun sa akin, you became, part of the league. Part of the league ng mga pamin. Sino pang iba? Mga Bicolano na mga walang kwenta ay kagaya yung mga Villapuerte. Isa rin dyan, yung mga Puente Villa. Bakit ang daming mga Bicolano magagaling, ba't hindi makapag-shine? Kasi hinaharangan ninyo. Kita mo, namatay kagad si Raul Roco. Namatay din si J.C. Robredo. Kaya, ang nakikita ko, yung mga Bicolano na mga santo ay namamatay kagad. Ipagdasal natin kay Piña Francia sa Piña Francia na kapista ng Saint Piña Francia na dapat protektahan ng mga Bicolano na magagaling. Huwag patayin ang mga Bicolano na mga kawatan. Okay? So, Saldico, number 1 kawatan. Dennis Causing, kapatid ko. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Listening from Logroño, La Rioja, España. Viva! Espanya. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Rod Luz, RT, sikat na naman si Saldico. Julito Paloma, Saldico, mayaman na, kamatan pa. Jandis Baptist, Jandis Baptist, okay ang pangalan mo. Mukhang isasakripisyo na nila si Saldico, pero maisalba ang marami. Kailangan may gawing sakripisyal. Tama, ganun talaga diskarte. Dapat may isakripisyo para isalba yung mas marami sa kanila. Si Pastor Rodi Rabi, hindi ba masama magdasal na patayin na lang ng Diyos yung mga kawatan sa atin, kasama si Pastor Benny Atrasabante? Hindi ko alam, pero kung ako, hindi ako pastor, hindi na ako pare, pero hindi na ako imam, ipagdasal ko sa Diyos na patayin na sana lahat ng korap. Hindi ko alam kung kilala ko na Raymond ang pangalan, kung papayag siya o hindi. Si Melix Channel, kadamuan sa congressman, korap. Maisip lang ang maayo. Di ba? Maisip, ibig sabihin, mabilang lang kung ilan ang magaling. Rodi Rabi, stay safe. Tapos John Disbaptist, mukhang isasakripisyo ni Saldico. Yan din ang tingin ko. Para namang pantabon.
Everlingaw, bitay talaga kailangan ng mabawasan. Ang problema, walang batas tayo na ibibitay paparusa eh. Kaya dapat siguro panahon na ibalik. Si Bernard Magtibay, si Joselito Binalon, idagdag nyo si Benny Abante. Ewan kung papayag ba si Pastor Rodi Rabi, idagdag niyo si Benny Abante. John Dis Baptist, palubog na barko ni BBM, kailangan na bagong Noah nagagawa ng arko. GGA, may project si Tamba at Saldico, Tacloban, Causeway. I-research ko nga itong Tacloban Causeway. Sige, di bali, i-research ko yung Tacloban Causeway. Pagawin ko, papareporting ko sa akin si Elon Musk. Alam mo mga man, ipapareporting ko si Elon Musk sa akin. Sabihin ni Elon Musk sa akin kung sino, tell me about Tacloban Causeway. Yan. Ang pag-asok ko ngayon si Elon Musk. Si Elon Musk, I want to share to you, mukhang maganda itong AI ni Elon Musk. Na tumitingin, tatanong ako ngayon kung sino. Mamaya ibablog natin kung anong Tacloban Causeway na yan na ginagawa nila. Okay. Salamat GGA. Salamat sa topic. Si Kevin Gasman. Good PM. Atty. Toto. So, yan lang po ang ating ngayon. Abangan nyo, in 5 minutes, may bagong vlog na naman ako. Ang kasunod, ang ating pag-usapan sa vlog ay yung exciting na-excite ako sa batang congressman na si Kiko Barsaga. Inaaway na ngayon siya ng mga iyakin na congressman. Okay, hanggang dyan lang tayo ngayon. Sino pag iba? Pahabol. Sige, paki-share, paki-like kasi para mapatuloy tayo na adhikat natin ang kabutihan, katotohanan, katarungan para sa buong kalipunan. Pagkatapos, kung pwede, i-share ninyo sa inyong mga kaibigan kasi kung umabot na po tayo ng 10 milyon, sigurado tayo na mananalo at kung mananalo ang inyong lingkod na maging presidente sa 2028, hindi ko alam kung matutuloy ako kandidato pero ikakampanya ko sa ngayon. Pag marami na ang susuporta, pag umabot ako 10 million na subscribers, pwede na akong tumakbong presidente. Ang gagawin kong i-happy ng presidential security group, si Raymond. Hindi ko lang sabihin kung sinong Raymond. So, ang aking agenda kung ako presidente ay babaguhin ko sistema ng katarungan sa Pilipinas. Mula noon, pag ako naging presidente, ang maghuhusga sa bawat paglilitis ay tao, hindi judge. Tao in the sense na kaparehas sa sistema ng katarungan sa Amerika, na kung saan sa bawat paglilitis ay 12 taong pinili sa pamamagitan ng raffle at in-interview pa kung sila ay makakayahan na magiging judge. Sila ay magiging farmer, sila ay maaring teacher, sila ay maaring mga simpleng nagtitinda sa kalsada o naglalako ng pares o kung sino man basta hindi sila kasapi sa gobyerno. Kailangan hindi siya empleyado, teacher na private school, pwede yan. At kung sila na mapili 12, sila po ang didinig ng bawat pagpresenta ng ebidensya. At pagkatapos ng ebidensya magpresenta ay magano na sila. Sila magdidesisyon kung sino ang guilty at sino hindi. So imagine mo, sa kada hearing, kada trial, may bagong tawag diyan trial jury. So wala kang makikita na bilihan ng katarungan, bilihan ng desisyon. At ang gagawin naman natin, imbis na piskal ang magdesisyon na kung sino kakasuhan sa bawat huli ng mga pulis, ay grand jury na ang ating itatayo. Sa bawat lalawigan, bawat lungsod ay magkakaroon ng tinatawag na grand jury, na bawat grand jury ay bubuuin po ng 25 o 25 na mga kasapi nito na papalitan sila kada 6 na buwan para hindi mamayani ang tinatawag na kutsabahan. Okay? So hanggang dyan lang, suportahan nyo ako at malay mo, pag maging presidente ako, that's the only time na magkaroon ng totoong pagbabago ang Pilipinas.
pagdating po, pag maayos natin ang larangan ng katarungan, sigurado tayo, the rest will follow. Yung mga usapin sa pag-abuso sa flood control, mawawala na yan. Mga proyekto, mawawala na yan. Mga panlalamang ng ibang mga yayaman, mawawala na yan kasi kahit mahirap mayaman, magiging patas sa batas. Okay, magandang gabi po. At sana, ipagdasal natin na matutupad yung ating mga pangarap.